mga Pilipinas at eto na nga, napakainit at talaga namang nag-iinit ang ulo ni Rapi Tulfo kay Senator Marcoleta. Ayan, nakita naman natin, kita mo yon. Kasi nga, kasi dun sa hearing kasi ni Kong Marcoleta, ang gusto kasi nila, lahat sila ay magsasalita, may nagsasalita pa may sisingit. Dapat kasi hayaan na lang nila, yung time yun nung isa, pabayaan na lang nila. So ngayon, nagreklamo si Rapi Tulfo na para daw siya ay tinitipid. Sinabi na rin, yung unang hearing to, parang sinabihan na rin niya to si Marcoleta na parang siya tinitipid eh. Kasi nga, nung time na yun, pinaliwanag niyo man din si Senator Marcoleta na nagmamadali kasi tayo noon, kaya parang hindi pa ganun kaayos yung natin, hearing, kasi nga may oras pa silang hinahabol na dapat tayo mabakante na nga tong plenary. So ngayon, eto na naman siya, parang tinitipid raw siya, dapat daw pair, yung iba daw 1 to sawa, 5 minutes nga kasi, hindi pa kasi tapos yung isa, may sumisingit na, nagpapagalingan kasing masyado. Kaya ganon, pero ito nga, makikita nyo sa mga comment ng mga tao, parang, mali ka naman, parang umepal ka naman, Rapi Tulfo, hindi naman kasi yun ang dapat na, mag-focus ka, ay dito sa issue, hindi yung parang may galit ka kasi na Marcoleta. Sa bagay, di ba yung vlog nga natin kahapon, ay parang, niyari ni Marcoleta yung kapatid niya, si Bin Tulfo, tapos sinabi niya na, sabi kasi nung Bin Tulfo, parang wala daw paruroonan kasi puro pa lang daw yung mga nandun. Nandun yung dalawa niyang kapatid eh. Tapos ito pa nga sabi ni Senator Marcoleta, di sabihan mo yung kapatid mo kung wala palang patutunguhan, bakit ganyan? So, sino ba talaga dun yung paepal? Parang ganun yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Baka nalaman to ni Rapi Tulfo. Parang may galit na siyang dala-dala kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta doon sa expression pa lang ng mukha ni Tulfo. Kasi nga, noon pa lang meron na tong noong unang hearing meron na siyang sinasabi nga na parang tinitipid raw siya. Tapos, kasi to may mga issue rin kasi to na talagang binubulgar ni Senator Marcoleta. Noon pa dun sa program niya nga. Tapos yun nga, dun sa parang napahiya din siya dun sa isa pang video na sinabi niya na may tinanong siya na alam niyo po ba kung gaano kadami yung parang kinakain ng bigas ng isang Pilipino. Parang ganon. Parang lagi siyang nasusuplak ni Senator Marcoleta. Kaya naman, para may galit na siyang ganyan sa kay Kong Marcoleta. Buti pa nga si Erwin Tulfo wala kang kakikitaan ng ganyan. Pero ito si Rapi Tulfo talagang talagang parang may tanim na siyang hindi maganda sa loob niya kay Kong Marcoleta. Pero sana kasi naghintay na lang siya na ganon. Tapos hindi ganon yung attitude niya na para siyang galit na galit siya, pinapaliwanag naman sa kanya. At saka, hindi ka naman kailangan magalit. Tapos ang sinasabi mo pa, parang respect sa mga kasamahan ko dito. Parang nirerespeto na rin Rapi Tulfo yung mga kasamahan niya doon. Si Marcoleta hindi. Wag mo minusin niya si Senator Marcoleta kasi nga, walang-wala ka dyan. Yung hearing mo doon sa Lotto, hindi mo pa naayos. Ika'y mahiya-hiya naman, Rapi Tulfo. Wala, katanda ka na rin ng mga tao na puro ka lang naman yaw-yaw. Kung siguro may nangyari man lang doon sa investigation mo ng Lotto, baka paniwalaan namin na maayos kang tao. Wala Ang naayos mo lang naman, yung mga magjojowang yung mga magjojowang nag-aaway, di ba? Parang ganon. So, eto pa, yung mga video natin ngayon ay panunuorin natin yun nga, yung sinabi ko na dati, niyari din siya, may sinabi rin sa kanya si Kong Marcoleta, na baka kinagalit din niya, tapos yun nga, yung sagutan nila ni Senator Marcoleta, tapos ito ang hearing na to. At syempre, basa tayo ng komento mula sa ating mga netizens. Di masunod ang oras dahil di pa tapos ang tanong. Saan tutungo ang investigasyon kung ang tanong di tapos? Relax ka lang, Rapi, at kung pwede araw-araw ang investigasyon, di yung 1 linggo mahigit bago masundan. Yung Wawa Builders, mabagal kung sumagot, dapat yan ipakulong na. Klaro naman kanilang project na palpak at inamin na contractor sila. Ipakulong na yan para mabawasan din sa Senado. Ayan, di ba? Natatagalan nga kasi paikot-ikot. Yun nga sinasabi ni Kong Marcoleta na para tayo nagpapatintero kasi nga, ang sa bagay, dapat nga kasi pagka huli na nila, ipakulong na hindi naman pakulong kasi parang i-detain na nila muna doon para at least mabawasan. Tapos yung iba naman, para ang dami kasi, kulang talaga sa oras, sa katama to, kung pwede, araw-arawin nyo na kasi nga nababagalan kasi yung mga tao dyan. Kasi kita mo yan, yung last hearing, Diyos ko, 1 linggo, lagpas linggo, di ba? Dapat, bilisan na yan Saka, yun nga ang sinasabi rin ngayon, bilisan nyo na kasi nga, nakakatakas na yung mga talagang
dapat ituro niya mga kontraktor na yan. Kasi yun ang inaan nila ngayon, parang sabihin nyo kung sino yung mga congressman. Walang umaamin. So, sila yung mayari dyan. So, ito pa. Dapat manahimik nilang si Rapi Tulfo, mas kailangan namin si Senator Marcoleta. May paninindigan sa loto lang. May nagawa ka ba, di ba? Wala. Bigla kang nanahimik, wala kaming tiwala sa iyo, Tulfo. Kailangan ng taong bayan si Senator Marcoleta. Ayan, di ba, Rapi Tulfo. Nakita mo tong comment na to? Yan nga kasi, yung hearing mo nga, wala kang nagawa. Dyan ka pa kaya may magawa, tapos nag-iinarte ka pa na kailangan mo, bakit ka tinitipid? Hanggang salita ka lang naman di wag ka na nga lang pumunta dyan kasi wala ka rin namang nagagawa, nag-iinarte ka pa. May galit ka lang kasi talaga kay Marcoleta kaya ka ganyan. So, ito pa. Okay naman si Tulfo kaso sa oras na ito, mali ang timing niya. Lahat naman gustong magtanong, dapat lang. Hindi niya dapat inaway si Marcoleta. Same lang naman ang goal, kausapin sana in private. Mag-focus sila sa pag-iimbestiga. Naninibago pa si Marcoleta kahit sinong matalino, naninibago. Pagbago pa lang sila sa isang posisyon, tingin ko di pa maka-adapt si Marcoleta sa galawan sa Senado. Hindi naman siya nalilito kasi nga nagpapagalingan nga. Doon ka malilito sa nagpapagalingan. Hindi pa nga tapos kasi yung isa, may sisingit na yung isa. Paano mo yun? Maya ang kontra mo na huwag magsalita yung isa, di ba? Una pa lang naman, ipinaliwanag na saka alam niya yung rules. Parehas lang naman yan ng Parehas lang yan sa Congress na may mga oras, may sunod-sunod. Di ba pinaliwanag naman niya na ito kasi binigyan nga ng tigpa 5 minutes, tapos ito yung sunod-sunod. Anong problema doon? May pa lang naman talaga si Rapi Tulfo Hindi pa naman talaga niya siguro oras, kaya ganyan. May galit lang talagang dala na yan kay Marcoleta, kaya siya nag-iinarte ng ganyan. So, ito pa. Walang problema sa pagiging fair, hindi iyan ang issue. Natandaan nyo ba ang sinabi ng mga Tulfo brothers kay Senator Marcoleta, lalo na si Ben? Wala dapat tutunguhan niyang hearing sa Blue Ribbon Committee at may mga tanong. Kasi na walang sense at walang patutunguhan. Matalino ang babata sa Senator Marcoleta. Hindi naman ganun kababaw siya. Na hindi niya pagbigyan. Na makapagtanong man lang sa Senator Rapi. Yung iba nga sa hearing kapag masyadong malalim ang pinag-uusapan, hindi sila basta-basta tanong, tahimik lang sila. Ayan nga kasi. Mag-focus kayo dun sa issue. Huwag kang magalit kay Senator Marcoleta kasi dapat iisa yung goal nyo, di ba? At saka may listahan naman yun di ba? At saka, yun nga, yung kapatid mo sinasabi puro pa-epal. Sino ba yung puro pa-epal na yun? Kapatid mo yung magsasabi, wag si Senator Marcoleta ang pagbuntungan mo. Kasi yung kapatid mo nga nagdaldal na una sumagot lang naman si Senator Marcoleta. Di ba? Naku, Tulfo. Maraming hindi matutuwa sa'yo, sa totoo lang. Pag ginaganyan mo sa Senator Marcoleta. Kailangan niya siya ang kailangan ng mga tao. Sa kanya nga mayroong pag-asa, hindi sa inyo So, ito pa. Naku, tuturuan pa si Senator Marcoleta ng isang abogado. Hindi tuwad ko mang aming ibinoto, may tiwala kami sa kanya. Ayan, di ba? Pinagsisigawan ng mga tao na siya ang kailangan namin, hindi ikaw. Mas may tiwala kami kay Kong Marcoleta kaysa sa mga Tulfo. Di ba? So, ito pa. Hey, Tulfo, very respectful. You are not in your program, interview your client who need help. We support Senator Marcoleta. Ayan, di ba? Wala ka nga naman. Ang lagi mo kasing nakasanayan ay yung program mo na pwede kang yun na ikaw ang bida, hindi pwedeng ganon. Kasi maraming magagaling at mga senador lahat yan. Hindi pwedeng ikaw lang ang bida lagi, katulad nga dun sa program mo. Di ba? So, babantayan ka namin. Baka mag-inarte ka naman sa sunod. Sabi nga ni Kong Marcoleta, nakaabang at nakabantay po sa atin ang taong bayan. Kaya hindi tayo pwedeng magpaloko-loko dito. Kailangan may mangyari at managot. Di ba? Woo!